What's up guys? Welcome sa aking channel. So, yung pinakauna nating i-unbox and i-review sa channel na to ay walang iba kundi ang Noble Class, dati Masamune ng Mosho Toys. Hindi ko alam kung paano ba yung pag-pronounce niya. Dati Masamune or Masamune, pero parang Masamune kasi Japanese. Well, anyway, medyo matagal na rin to sa akin na figure na to. Last year pa, kaya lang ngayon lang ulit tayo nagka-oras. So, simulan na natin ang pag-unbox. Let's go! Out from the box, ito yung kanyang packaging. So, meron siyang dalawang layer. Yung main figure itself. Tapos sa ilalim niya is ang kanyang base. And ito yung warranty sheet. And I think ito yung manual. Yep. Dito muna tayo sa base. So, i-open na natin siya. So, magnetic yung style niya. So, which is a very good feature ng product na to. Ito yung lagayan ng mga katana niya. Mga espada. So, magnetic din yung ilalim niya. Meron siyang kasamang dalawang katana. Isang short. Wow. Ganda ng details. So, ito yung mahabang katana. Ganito siya kahaba guys. Para meron kayong idea. Yan. Ganyan siya kahaba. Siguro pwede ito maging deadly weapon. Wow naman! Wow! Dito rin yung mga ano to. Connectors for weapon. And I think sa holster din ng barrel. And ito guys, ano siya? Effect parts. So, di ko alam kung saan to na effect, pero titingnan natin mamaya. So, dito muna natin siya. Ito meron siyang kasamang mystery box. So, ihuli na natin to buksan na mystery box. So, open na natin yung main figure. Ito yung ano niya, packaging niya guys. So, ilabas na natin guys yung figure itself. Mabigat siya kasi die-cast metal. So, wow, oops. Nagsilaglagan yung kamay. Nakarap yung packaging niya ng mga foam. So, tanggalin muna natin. Ilagay ko muna yung kamay guys bago natin napakita sa camera. Naglag. Out from the box, ito yung kanyang itsura. Napakaganda. Napaka-solid. Ibang klase. Mabigat din. Buksan naman natin guys itong kasama niyang mystery box. So, tingnan natin kung anong nasa loob. Okay. So, itong naman niya. Ito card to. Kasi yung una kong ganito, yung Takeda Shingen card yung laman na ito. Okay, then ito is metal. Ito yung stand dito sa kanyang base. Dito. Diyan yan. And then I think this is for the rifle. Yeah, para siya sa rifle. So, pag mga sniper, PAM! Sa pool! Then, ito naman, ito natin ang laman nito. Oh! Wow! So, bale ano siya? Spare siya na espada, na katana. Ang kaibahan lang is meron siyang effect
na parang ano, yan, blue and white. Alam mo yung parang water technique. Hindi, more on like electricity. Hindi eh. Basta ito yung ano niya, meron siya ng effect. So, tingnan natin kung fit siya dito. So, ito siya guys. So, painted lang siya ng ibang color. I think same lang ang kanyang model. Yeah. Pinaint lang to. And this is nice. Maganda yung details niya. This could work kasi kakulay din siya nung mecha itself. So, nice. And that's it. Yan yung laman ng kanyang mystery box. When it comes to articulation naman, pagdating sa ulo, pwede siyang ma-extend hanggang ganyan kataas. It is connected by a ball joint. So, meron tayong 360 rotation. Then, meron din tayong left and right movement. Ganyan. Tapos, ang maximum niya na pwedeng itingala is yan na. Wala na masyado. Pero, pwede pa siyang tumingin pa ibaba ng ganyan. Yung shoulder armor niya naman is pwedeng gumalaw ng front and back. Minimal movement lang. Pero pwede mo siyang iangat ng ganyan para mas mabigyan ng space etong arm pag igagalaw mo siya. Ito rin is can be moved up and down and nasa-separate din tong small piece of armor dito. So sa kamay naman, ang maximum movement niya pataas is ganyan, which is really nice.
elbow movement. Double joint siya. So, yan yung kanyang maximum. Bumabangga na to dito. So, tingin ko pwede pa sana siyang ma-extend. Kaya lang nakakabangga na itong armor na to. Ang kagandahan sa kanya is, pag binan mo yung elbow, etong part na to is gumagalaw siya pa harap. Yan. Ganyan. Tapos, dito sa likod ng elbow, pag ginala mo siya, makikita mo yung piston movement. Yan. And that is made of metal. Yan. Pwede mo rin magalaw ang kamay ng 360 degrees. Ng ganyan. And itong kanyang kamay. Ganyan. Pagdating naman sa abdomen crunch, ito yung movement niya paharap. Yan. Kita na naman kung gaano kalayo ang naaabot niya. So, yan. Ito naman yung maximum movement niya palikod. Pag binend mo siya paharap, nagtatago tong armor na to sa loob. Which is really nice. And dito naman sa likod, mas amazing siya kasi pag binend mo siya paharap, mas na-expose itong detailed portion ng loob ng kanyang likod, yung parang spine niya. And pag binalik mo ulit siya, matatago ulit siya. That's amazing. Dito naman sa kanyang skirt armor, so pwede mo siyang magalaw pataas, ng ganyan. So, para mabigyan din ng space yung paa niya pag gagalaw. And then, ito yung movement niya sa gilid. So, itong side skirt naman, up and down. And meron din siyang minimal movement pa harap and palikod. Ganyan. Back skirt armor naman, ganun din. Pwede mo siyang maangat ng ganyan. So, ganyan. And meron din siyang side movement. And ito guys, pwede mo siyang ma-separate itong part na to. When it comes to leg movement naman, so, unahin natin paharap. Naka-maximum ng kaya niyang i-move paharap is yan. Yan. And palikod naman, iangat natin to para mas belo yung so, palikod. Look at that. Yan yung maximum pose na pwede niyang isipa palikod. Ito naman yung maximum pose na pwede niyang isipa paharap. Dito sa loob ng kanyang legs, so meron ding movement. May mechanism sa kanya na gumagalaw para pwede mo siyang magalaw forward and back. Yan. Pagdating naman sa knee movement, ito yung pwede niyang i-bend. Look at that, double jointed as well. And sobrang detailed nito. Once na binend mo yung knee niya, may expose tong part na to. Gumagalaw siya. Tingnan mo naman. This is metal. And dito sa gilid niya, dito yung piston na gumagalaw. Hindi ko alam kung makikita siya sa camera, pero andito yung piston niya sa may gilid. Every time na binaben mo siya, gumagalaw siya. Sa paa naman, pwede siyang gumalaw left and right. So, yan. And front, yan yung maximum ng front niya and back. Front and back. Tapos, eto is, pwede mo rin siyang magalaw. Just look at that. Grabe yung articulation na ito. Tapos, etong armor dito sa may paa, pwede mo rin siyang magalaw para mas makagalaw yung paa niya. Yan. Yan yung movement dito sa may paa. And dumako naman tayo sa
kung saan i-store yung kanyang mga weapons. So una, pag tinanggal mo tong armor na to sa likod, meron dyan connection point. So gamit yung adapter na to, lalagyan natin siya dyan. And pwede mo nang ilagay itong katana. Like that. So, and it's up to you kung paano mo siya i-pose. So pwede siyang magalaw, maikot. And one thing na na-notice ko dito is may connection tong port na to dito sa kanyang neck. Kasi pag pinush mo siya pa pasok, gumagalaw yung kanyang ulo. Look at that. Meron din siya ng hidden port dito. So, pwede mo itong i-open pataas. And then, andyan yung connection port niya. So, gagamit tayo ng adapter ito. So, pwede natin ilagay ito dito. And i-store yung kanyang rifle. Ito yung paglalagay niya. And that will look like that. Option 2 is kung mas prefer mo tong handgun, pwede mo siyang i-store din. This is the additional accessory na kasama. So ilalagay mo lang din siya dyan. And that's it. Personally, mas prefer ko to. Mas cool siyang tingnan. Amazing. And meron din siyang LED feature sa mata and then sa chest part. So, ang switch niya ay nandito. So, i-on natin. Yan. And then, yung sa chest. Bale, ang sa chest niya, meron siyang tatlong modes. First color is yung green, then orange. Tapos, yung pangatlo is alternating yung green and orange na color. Isa rin sa mga gimmick ng kanyang rifle is this one. So, baba mo to. Then, when you pull this one, gumagalaw yan. Yan. Nakagan. Amazing. Option 3 is yung combination ng handgun and katana. So, nasa sayo na lang kung paano mo siya i-display. Ganyan lang kanyang itsura. Pag gusto mo naman siyang i-display using yung kanyang kasamang stand. So, the way to do this is, meron siya dito ng port. Then, tatanggalin mo lang tong part na yan. And yan yung kanyang connection port. And, i-attach mo lang siya dito sa base. Like that. And, that's it. So, ayun guys. Overall, napaka-solid ng kit na to. Personally, isa to sa mga pinaka-solid kit na meron ako dito. Appearance, color separation, articulation lalo na, gimmicks, tapos bonus pa yung lighting effect niya. Wala, solid talaga tong kit na to. Kung i-rate natin siya out of 10, siguro bibigyan natin siya ng 15. Yes, ganun siya ka-solid. So, yun lang. Kita-kits ulit para sa susunod na unboxing and review dito sa mga laruan. Thank you. Adios!